Babalasahin na po ni Customs Commissioner Rufy Biazon ang mga opisyal ng ahensya sa susunod na 2 linggo. At ngayong umaga, ipapakita nga po sa atin ni Commissioner Biazon ang ilan sa mga proseso naman sa ahensya. Kabilang na po ang paggamit ng mga X-ray machine sa pag-inspeksyon sa mga kargamento. At naroon po ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta na ang pag-inspeksyon mo dyan? Yes, Connie, Igan, narito pa rin nga tayo sa X-ray area ng Bureau of Customs at kasama natin mismo si Customs Commissioner Rufy Biazon para pag-usapan natin itong sistema at prosesong kanilang ipinapatupad dito sa X-ray. Commissioner, pakipaliwanag lang po, nabagit natin kanina meron kayong green lane, yellow lane at red lane. Ano po itong proseso nito? Yun pong proseso ng classification ng mga cargo, no? Yung red, yellow, and green. Diyan po natin malalagay ang classification ng kargamento kung subject ba siya sa express, no? O kaya yung merong documentary check, which is the yellow lane, o yung red lane, which is up to full physical examination, no? So, meron po tayong ginagawa na profiling sa mga importers kung saan tinitingnan natin kung ano ang panganib, no, kung sila ba ay magpapasok ng tama o kaya sila ba ay mayroong offense, no? So, para sa maputol ko po kayo, para sa kaalaman ng ating mga manonood, isa po sa mga pinaka-common form ng smuggling ay yung technical smuggling na tinatawag ninyo, yung misdeclaration. Yes, yung misdeclaration o kaya yung misclassification, no? Kasi bawat produkto may classification yan at may katumbas na duty, ano? So yung ginagawa ng ibang mga importers, nagdedeklara sila ng mali, no, para makaiwas dun sa babayaran. So dito sa X-ray, dahil hindi naman natin lahat binubuksan, no, ginagamit yung X-ray para makita kung ano nilalaman nitong mga kargamentong ito. Okay, diretsong tanong. Hindi kaya minsan nagagawang green yung red dahil alam niyo na may nabibigyan? Well, kaya nga ang ating move ay yung mabawasan yung tinatawag na human discretion o yung desisyon ng tao. Kasi mayroong mga sistema sa ibang bansa, no, na kung saan ginagamit nila ang automation para diyan sa classification. So dito sa atin, para maiwanan na natin yung practice in the past, ano, na ganyang klaseng discretion ng tao, ang tulak natin ay magkaroon din tayo ng automated na classification dito sa risk management. May iba po ko itong itong nabanggit nyong balasahan, ano? It's been 2 weeks since the SONA. May mga in-expect na changes ang Pangulo, ang publiko. What has been done? What are you going to do? Well, under evaluation ngayon sa collectors, ano, kasi yun yung sinimulan natin pagdating dun sa mga reshuffle. Nag-meeting kami ng Friday at tanggap naman nila lahat na sila ay subjected now to evaluation and possible reassignment, no? So sa atin po ngayon, ginagawa natin ng review yung kanilang mga performance. At ang next po na ginawa natin yung pag-utos sa intelligence group at saka sa enforcement group, yung kapulisan, no, na magkaroon din ng reorganization doon sa kanilang sariling unit. Bahagi pa rin ito ng ating manpower resource improvement, no? Para po yung mga puerto natin at saka yung units magkaroon ng sariling fresh start dito sa pagkatapos na nagsalita ang Pangulo tungkol sa Bureau of Customs. Sa inyo po nanggaling yung term na systemic ang corruption dito sa inyong kagawaran, and you are now leading an agency na mababa po yung moral para mag-ngolekta ng napakalaking halaga ng buwis. Paano po ang sitwasyon ngayon sa customs, and are we ever going to see small changes, big changes under your leadership? Kung gano'n pa po katagal ang itatagal ninyo dito sa Bureau of Customs? Well, may ang reform effort natin, no, iba-iba. Tatlo, modernization sa gamit, modernization sa policy o mga patakaran, at modernization sa human resource. So lahat ng aspeto ito tinutukoy natin ngayon para po magkaroon talaga ng pagbabago na hindi lamang yung hanggang sa termino ni Pangulong Aquino, kung hindi yung pagbabago na lalampasan pa yung termino ng ating presidente. Dahil para ma-resolve natin itong dekada na problema ng customs, kailangan hanggang sa systems, hindi lang yung tao. Maraming salamat, Commissioner Biazon. Diyan po nakasama natin si Commissioner Rufy Biazon. Panghuli po, magkano ang kailangan nating kolektahin? Magkano ang ating actual collections so far this year? Well, sa taon na to, ang target natin is 340 billion. Ano?
Meron po tayong 6 months remaining and so far po yung ating collection ngayon July, medyo malaki ang increase natin over previous year. Kami naman po every year nagpo-post ng growth, no? Pero yung target po siyempre talagang stretch target na hinahabol natin. Good luck, Commissioner Biazon. At yan po ang ating UH Scoop mula dito sa Bureau of Customs. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan.